So good morning sa inyo lahat mga kuys yan. Meron tayong Honda Beat version 2 110. Yan. Nalinis ko na nga pala itong mga kuys yan. Ituturo ko na lang sa inyo kung paano magkabit, mag-assembling yan ng CVT. Yan, ituturo ko sa inyo isa-isa. Tapos yan, magpapalit tayo ng pyesa yan. Slider piece. Yan. Yan, screenshot nyo na lang yung parts mga kuys. Yan. Sa yung roller weights, bola. Yan. Yan, screenshot nyo na lang mga kuys yan. Ito yung mga pinagpalitan mga kuys yan. Kahit ako sa inyo. Yan. Kanto-kanto na yan, oh. Kitang-kita naman dito. Yan. Kanto-kanto na yan, isa yan, oh. Tapos yung slider maluwag na masyado. Yan. Kanta natin lahat ng mga kuys. Dito mga kuys, gamit kayo ng grasa item. Yan. Synthetic grease. Ito yung ginagamit natin. Dito sa shafting. Lagay kayo ng konti dito. May isang bubo lang tayo mga kuys. Pero standard. Kaya ng konti rin. Drive base. Tama ko isya. Lagay muna natin yung bola. Yan. Screenshot. Sana natin. Then sa paglalagay nito mga kuys yan, tandaan nyo yung malapad, papasin nyo diba ito yung bakal. Yung malapad lagi sa left side, yan, sa taas. Pag sa taas kayo nagsimula, left side. Tapos sunod natin tong slider piece. Yan, screenshot nyo na lang. Lagay natin sa na yun. Ayun. Yan, dapat maigpit yung mga kuys. Tapos huwag nyo kalimutan lagyan ng grasa ito mga kuys. Konti. Lagyan ng konting grasa. Lagyan na natin ito spacer. Ginagawa dito mga kuys yan. Kikita nyo yan, yung mayroong may spline yan. Sa loob yan. Sa loob yan. Position niya pag ganyan yan. Tapos lagay nyo na tong backplate. Yan. Ewan ko kung backplate nga ba tawag dito. May sinasabi yung isang vlogger, hindi backplate yung tawag dito eh. Yan. Kasi sa 3S yun ng ng Honda. Kaya may assurance ako na tama yung tawag nila dun. Pero paki-comment down below pagka kung ano yung tawag dun sa dito. Yan, sa backplate. Backplate ako ng backplate eh. Tapos lagay nyo na dito mga kuys. Tapos sunod nyo itong washer. Yan.
Sunod nyo dito. Tapos sunod nyo tong yan, front shoulder. Lagyan nyo na konting grasa. Lagyan nyo na ng grasa mga boys. Lagyan nyo na yung line. Lagay nyo na itong spring. Magamit lang kayo dito ng long nose. Yan. Long nose lang yung gamit yan. Lagay nyo yung clutch spring. So paglalagay mga kuys, yung maiksi. Yan, mapapasin nyo. Yan, maiksi. Ito yung maiksi nasa baba, diba? Dito yan, nakalagay. Ikita yan. Dito nakalagay yan, yung maiksi. Yan, nakaganyan yan. Tapos punan nyo lang yan mga kuys. Bilis sa may kabit yan. Tapos sunod nyo itong clutch plate yan. Yan dito. Yan. Tapos sunod nyo yung tatlong circlip. Yan. Maglalagay naman ito mga kuys yung makinis. Ayan yung sa ilalim. Ito yung sa ibabaw yan. Tapos checkin nyo lang kung nakapasok sa groove ng ano. Double check nyo yan mga kuys. Yan, pasok naman lahat yan. Okay, sunod naman natin ito small torque drive mga kuys. Torque drive. Kakabit na natin ito. Yan. Tapos sunod nyo ito. Then, sunod nyo itong tornilyong tama ko isa. 39mm. So, pagkakabit, press nyo muna mga kuys. Na-press nyo. Magsapin kayo dito ng basahan. Sapakan nyo. Para hindi siya tumalsik. Tapos, i-tighten nyo muna itong 39mm na natin. Pagka hindi nyo na kaya ng kamayan, gagamitan nyo na ito ng socket. 39mm. Tapos gagamit tayo dyan ng torque wrench mga kuys. Saka ng white tool. So, yan. Tapos yan, nakapasin nyo yan. May mga butas to mga kuys yan. Yun yung susot yung white tool. Turo ko sa inyo mga kuys. Yan. Sikpitan nyo lang dito. Then pag nagpitan nyo na yan, ito yung torque wrench natin. Iset nyo naman siya ng 54 Newton meter. Yan. I-set lang natin mga kuys. Yan. So yan mga kuys, yan, nakaset na ng 54 yan. Yan. 50. Yan, depende 55 almost. Tapos 4. Yan. 54. Kasi pag yan dito sa 0, 55 na yan. Yan. Kita na natin mga kuys. Yun. Pag lumagutok na yun mga kuys, okay na yan. Na-reach na niya yung 54 Newton meter. Tapos huwag niyong kalimutan lagyan ng
grasa yung top drive bearing. So ayan, ganyan ang grasa. Hindi siya kakalimutan mga guys. Nalagyan niya na ng grasa yan, okay na yung mouse. Then ikabit na natin tong belt. Dito rin mga kuys, may orientation yan. So, pagkakabit ng belt, may orientation yan. Tutulong ko sa inyo mga kuys. Yan. Diba na nababasa nyo siya? Yan. Pag nababasa nyo siya mga kuys, yan. Yan. Pag ganito yung lagay niyan. Yan. Tapos, twist nyo muna to. Pagkaangat nyo, yan, pasok yung belt. Tapos, yan, okay na. Yan, babasin nyo, nababasa, diba? Yan lang yung mouse. Tapos, lagay na natin dun sa CVT. Yan. Tapos, sunod nyo to mga mouse. Right face po. Sekreto ko mga kuys, pag nagkakabit ako dito, yung butas na yan, lagi kong tinatapat sa butas sa sigunyal. Pasan nyo yan. Eh, may tuldok siya doon eh, no? Tingnan natin. Yo, may butas yun, no? Kita nyo mga kuys to. Doon ko siya tinatapat pag nagkakabit ako. Tapos sunod nyo itong crown washer yan. Tapos sunod nyo itong washer. Tapos sunod nyo itong nut. Yan, yung may marker mga kuys, yung QC mark. Sa taas yan, ay sa taas, sa ibabaw yan. Tapos sunod naman natin itong touch bell. Huwag niyo palang kalimutan ng grasa. Lagyan niyo ng grasa mga kuys. Lagyan niyo ng grasa. Spline niya. At konti lang. Para hindi lang manikit. Yan. Ganyan na yan. Tapos lagyan niyo rin ito na konti. Then sunod nyo itong flat washer mga kuys. Yan. Sunod nyo itong nut. Tapos mga kuys, gamit ko rin tayo ng weight tool. Una nating higpitan itong sa may drive face. Gamit tayo weight tool. Susok nyo lang dito. Susok nyo siya dyan. Pero bago yun, iputin muna natin para maganda posisyon. Yan. Higpitan natin. Tapos gagamit kayo ng 22mm sa akin. Tapos gagamit tayo ng torque wrench. Seset naman natin siya ng 59 Nm mga kuys. Yan. Yan, 59 Nm na yan. Yan. Yan, nasa 4 siya, diba? Yan. Bago mag 60. Yan. Tapos ito yung gamitin natin. Pag lumagitik na yan mga kuys, yan, okay na yan. Yan, pag gumanon na siya mga kuys, yan, okay na yan. Yan. Tapos sunod naman natin dito sa
Catch bell yan. Gamit din tayo white tool. Tapos gagamit naman kayo ng 19mm socket. Yan. 19mm. Tapos iseset naman natin siya ng 48 Newton meter. 49 pala, 49. Sorry, 49 Newton meter. Yan. Yan. Pag lumagitik na rin to mga kuys, okay na. Yan. Pag gumano na siya mga kuys, diba? Yun, okay na yun. Susunod naman natin dyan is yung cover mga kuys. Sa cover mga kuys, hindi nyo din kakalimutan lagyan ito ng grasa. Tapos yung mga dowel pins, ito. Yan yung mga dowel pins. Lagyan nyo siya ng grasa para hindi ka mahirapan magbakla sa susunod. Yan ang sikreto ko mga kuys. Lalagyan ko yung mga dowel pin. Saka ito, yan, dowel pin ito. Para pag magkakalas ka uli, madali nang lagyan. Yan. So, lagyan na natin mga kuys. Hindi ka malilito. Itong pinakamahaba dito sa gitna. Tapos the rest, lahat yan pare-pares na mga kuys. Hindi ka malilito dyan, pare-pares na ng tornilyo. Ang sukat. na mga kuys. So yun, kung may natutunan kayo sa aking tutorial video mga kuys, pakipollow naman ang aking Facebook page. Then pakisubscribe naman ang aking YouTube channel mga kuys. Honda Beat version 2 110. Salamat mga kuys.